Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Unang-una po sa lahat, gusto kong batiin si Ate Mutia and Ate Eunice, mga kasamahan po natin sa Cavite, sa ating mga talakayan every 8 p.m. po from Monday to Saturday. So hello po sa inyo. So yung tatalakayin po natin ay patungkol pa rin po sa God's comfort in times of trouble. Now this time naman po, trouble in terms of guilt and sin. Alam niyo po yung minsan we're so troubled by our guilt, by our sins. Yung may nagawa tayong kasalanan sa Diyos, konsensya tayo. Sometimes we feel being condemned. Madalas yan, no? Minsan nakakondemn tayo ng ibang tao, minsan kinakondemn natin yung ating sarili. Yun yung ganong klaseng trouble, you know? Pero wag kayong mag-alala kasi meron pong comfort from the Lord. Now, yung tatalakayin po natin ngayong umaga ay patungkol po sa Matthew chapter 11, verse 28 to 30. Sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Now, ito pong mga sinabi ni Jesus Christ na ito po yung sinabi niya sa mga taong nabibigatan. Primarily because of the law. Now, nung unang panahon po kasi, normal na sinasabi ng mga Pariseo, yung mga leaders ng templo, sa kanilang mga dinidisipulo, "Come to me, take my yoke upon you, and learn from me." Normal yan. So, ang illustration po niyan, parang ano po yan parang baka. Meron po tinatawag na yoke. Yung yoke po na yan, yung nilalagay dito sa batok pag nagtatrabaho yung kalabaw or baka. No? Now, usually, nung time nila, dalawa po yan para dalawa yung humihila. Now, yung unang panahon, ginagamit nila yung imagery na to ng mga leader sa temple na, "Oy, ako yung veterano ikaw yung bata pa. Gusto mo bang sumunod sa Panginoon? Gusto mo bang makakilala? Gusto mo bang mapalapit sa Panginoon? Sige, take my yoke upon you. Yung pamato ko, ilagay mo rin sa'yo, tapos tuturuan kita." Now, ang problema nung mga panahon na yon, yung mga Pariseo, mga tagapagturo sa templo, tinadtad na sila ng tinadtad ng mga kautusan. Gusto mo ba maging tama sa harapan ng Diyos? Sundin mo to, sundin mo yon, sundan mo yan. Ang daming pinapagawa. At the end of the day, hindi ka pa rin karapat-dapat sa Diyos. Alam niyo po yung ganong klaseng burden, yung trabaho ng trabaho, lalo sa ibang mga churches, no? Re-require ka, tithes ka dito, first fruit ka dito, attend ka doon, samba ka dito, samba ka doon, luhod ka dito, luhod ka doon, gawin mo yan, gawin mo to, gawin mo yon. Napakaraming pinapagawa. Tapos at the end of the day, parang kulang pa. Hindi ka pa rin karapat-dapat sa Panginoon. May guilt pa rin, etc., etc. Nung unang panahon, tinadtad sila, 613 laws. Tinadtad ng batas. Sobrang burden na yung mga tao. Sabi ni Jesus Christ, "Ako yung bago niyong pastol. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble." Now, isipin niyo pong mabuti, yung kapahingahan na tinutukoy po rito ay kapahingahan po mula sa bigat ng kasalanan, bigat na parang lagi kang guilty, hindi ka karapat-dapat sa Panginoon. Kapag tayo po ay nakay Kristo na, inaari kang anak ng Diyos. Bagamat hindi tayo karapat-dapat, inari tayong karapat-dapat dahil kay Kristo. Kaya po, ang nangyari po doon sa cross, ito po yung una nating teaching, no? Jesus carries the burden of sin. Yung veteranong baka, si Jesus Christ yun Tayo yung little brother, siya yung big brother. Na kapag hindi ka nakasunod sa Panginoon, tingin ka lang kay Jesus, "Lord, salamat kasi nakasunod ka." Ang tawag dito, union with Christ. Pinag-isa tayo kay Kristo. Kapag ikaw na burden ka, ikaw nagkasala ka, tingin ka lang kay Jesus, laging may kapatawaran. Pag ikaw ay nabigatan dahil hindi ka na naman nakasunod sa Panginoon, tingin ka lang kay Jesus, "Lord, salamat kasi nakasunod ka sa lahat ng kautusan."
perfect ka sa harapan ng Diyos, naging perfect na rin ako sa harapan ng Diyos. Naging karapat dapat si Kristo sa harapan ng Diyos, naging karapat dapat ka rin sa harapan ng Diyos because we are united with Christ. Napakaganda mo, no? Jesus carries the burden of sin. Si Jesus yung napunta doon at napako doon sa krus. Upang tayo, lagi tayong nakadikit kay Jesus, nakaasa kay Jesus. Lord, salamat because in you, there is forgiveness. In you, the grace of God overflows. Ang biyaya ng ating Diyos ay nag-uumapo sa Panginoong Jesucristo, tinatanggap nating lahat, tinatamasa nating lahat. Kung gaano kabanal ang Panginoong Jesucristo, dahil tayo nakipag-isa sa Kanya, iisa lang ang ating pamatok, ganun din tayo, kasing banal din tayo ng ating Panginoong Jesucristo sa harapan ng Diyos. Pangalawang katuruan, Jesus is the Lord of rest. Alam niyo po, pag nakita niyo po itong Matthew chapter 11 na itong karugtong na karugtong nito, Lord of the Sabbath. Sabi ni Jesus Christ, alam niyo po yung Sabado, Sabbath? Ang ibig sabihin po yan, kapahingahan. Dito, tinatalakay rin ni Jesus, I will give you rest. Lahat ng bigatin mo, guilt feelings, lahat ng kasalanan mo, iniatang na kay Jesus, sinalo ng Panginoong Jesucristo, pinasan niya na doon sa krus ng Kalbaryo, upang tayo, mga kapatid, ay magkaroon ng kapahingahan. Magkaroon ng kapatawaran at paglilinis. Tayo ay ginawa ng banal ng Panginoong Diyos dahil kay Kristo. Now, hindi ibig sabihin nun, hindi tayo susunod sa Kanya. Of course, susunod pa rin tayo sa Kanya. Yun po yung pangatlo nating puntos. So, yung pangalawa natin, Jesus is the Lord of rest. Ikaw ba ay nako-condemn? Tingin ka kay Jesus, siya yung kinondemn para sa'yo. Kaya sinasabi sa Romans chapter 8, there's now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Lahat ng nakipag-isa, united with Christ, wala nang condemnation. Nakapahinga ka na. Sa harapan ng Diyos, hindi ka nahuhusgahan at hahatulan pa. Bakit? Nakapasok ka na sa kapahingahan ni Kristo. He is the Lord of rest. Pangatlo po, Jesus wants us to carry His yoke. Ayan na, para sa mga nagsasabing, okay, naligtas ka na, wala na sa yung burden of sin, sinalo na ng Panginoong Jesucristo. Wait a minute. Tingnan niyo po yung sabi ni Jesus Christ. Hindi ako katulad ng mga Pariseo na mahambog. Sabi nito, I'm gentle and humble in heart. So sabi niya, take my yoke upon you and learn from me. Discipleship po ito. Si Jesus Christ yung veterano, discipler natin. Tayo yung nakipamatok sa Kanya. Kung nasan si Jesus, nandun din tayo. Kung sumusunod si Jesus sa Diyos, Ama, sumusunod din tayo sa Diyos. Sabi dito, and you will find rest for your souls, for my yoke is easy and my burden is light. Yung pasanin po na pinapapasan sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, magaan lang. Alam niyo po, pag inaral niyong mabuti, yung mga Pariseo ng unang panahon, ang daming ipapapasan sa disciple nila. Tatadta rin talaga ng batas. Pero nung dumating si Jesus, sabi niya, eto lang yung gagawin mo. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might, with all your strength. And love your neighbors. Sinamarize niya lahat. Ito lang yung kailangan mong gawin. 2 bagay lang. Sabi niya, my yoke is easy. Bakit yung burden natin, bakit yung pinapapasan sa atin ng Panginoon Jesucristo ganun kagaan? Alam niyo po kung bakit? Kasi lahat ng bigat, pinasan niya na doon sa krus. Mag-pause po muna tayo, no? Isipin niyo pong mabuti. Tayo po ang pinapagawa na lang sa atin ng Panginoon. Mahalin mo yung Diyos, mahalin mo yung kapwa mo. Yun na yung pasanin natin. Pero ang Panginoong Jesucristo, pinasan niya yung krus. Ikaw at ako, susunod na lang. Susunod na lang sa 2 utos ng Panginoong Jesucristo. Sabi niya, my yoke is easy and my burden is light. Yun na lang yung gagawin mo. Ako na yung papasan doon sa krus. Ako na yung mapapako sa krus. Eto na lang yung gagawin mo. Sometimes, madalas di pa natin nagagawa, no? So, tanda natin mga kapatid, hindi porke ikaw ay naligtas na, tapos na. Tuloy-tuloy po yung discipleship. Yung pakikipamatok natin sa Panginoong Jesucristo, tuloy-tuloy yan. That's for life. We are united with Christ. Patuloy tayong susunod at maglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Jesus wants us to carry His yoke. Now, ano po yung mga application natin dito? Number 1, praise God every day because of our union with Christ. Ang buhay po natin ay buhay na pagsamba. Kung meron mang isa sa pinaka-importanting doktrina sa Bible, ito yung union with Christ. Every time po, iniisip ko to, minimeditate ko to, nauuwi to sa pagsamba at pagpupuri sa Diyos. Bakit? United with Christ eh. Isa na lang kayo ni Jesus eh. Kung si Jesus, nasa sa Kanya yung buhay na walang hanggan, nasa iyo si Kristo, may buhay na walang hanggan ka rin.
And all the blessings of heaven are reserved for you. All because of the Lord Jesus Christ. Kaya po ang buhay natin pagsamba because we are united with Christ. Lahat po ng blessings tatanggapin natin because we are in Christ. Number 2 po, obey God every day because our burden is light. Hindi na nga tayo papahirapan ng tatadtarin ka ng mga batas. No? Hindi na nga ganun eh. Si Jesus, pinasan niya yung krus, ikaw, yun na lang ang papasanin mo. Sumunod ka sa Diyos. Mahalin mo si Lord. Mahalin mo yung kapwa mo. Mahalin mo yung asawa mo, yung anak mo, yung mga taong hindi ka mahal sa paligid mo. Yun na lang yung gagawin mo. Yun na lang yung gagawin natin. Si Kristo na nga yung napunta sa krus, pumasa ng krus, napakabigat, napakahirap, pagdadalamhati, at lahat ng paghihirap dinanas niya para pasanin yung krus ng kasalanan natin. Sa atin, yun na lang eh. My burden is light. Sabi niya, yan na lang yung gagawin mo, sumabay ka. You are united with me. My yoke is easy, my burden is light. Just love the Lord your God with all your heart. Just love people. That's all. Kaya napakaganda po, no? Obey God every day because our burden is light. Pag-ibig. And number 3 po, rest in God every day because we are forgiven in Christ. Meron na pong kapahingahan sa Diyos. Kaya araw-araw po kada nakagawa tayo ng kasalanan, makakaramdam tayo ng guilt, pero hindi po tayo namumuhay sa guilt. Nagkakaroon po tayo ng pagsisisi at panunumbalik sa Diyos. Hindi po tayo nai-stuck sa guilt feelings at sa kasalanan. Laging merong kapahingahan sa Lord. Na, Lord, sorry. Thank you for your forgiveness. I can rest in you. You are the Lord of the Sabbath. Jesus Christ is the Lord of rest. In Jesus Christ, I can rest. Because in Christ, there is forgiveness. Sipin niyo po, napakaganda, no? Kada magkasala tayo, hindi ka na pagbabayarin ng Diyos eh. Of course, may mga consequences yung kasalanan natin. Pero hindi ka na pagbabayarin kasi binayaran na ni Kristo. Meron ng kapahingahan. Wala kang utang, kapatid. Wala kang utang. Wala kang babayaran. Binayaran lahat ng Panginoong Jesucristo. So we can rest in God every day because we are forgiven in Christ. Kaya basahin po natin muli yung mga talata na ito para mas malinaw, no? Para malaman natin yung konteksto nito. Para sa mga nahihirapan, nabibigatan, gusto maging karapat-dapat sa Diyos sa sarili ng lakas at kakayanan, kapatid, mali yan. Magiging karapat-dapat ka sa Diyos sa kakayanan, sa kabanalan ng ating Panginoong Jesucristo. Siya yung sumalo. Siya yung nagpasan ng krus para mapatawad tayo. Yung kabanalan ng Panginoong Jesucristo, nagiging kabanalan na rin natin. Kaya siya yung kapahingahan natin. Sabi dito na ating Panginoong Jesucristo, lumapit kayo sa akin, kayong mga nahihirapan, lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob, hindi katulad ng mga Pariseo. Magkakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. I will not condemn you. Hindi ko kayo kukondenahin. Meron kayong kapatawaran sa akin. Sapagkat madaling-dali ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Mahalin mo lang ang Diyos at ang iyong kapwa. That's the burden. Yun lang yung papasanin mo. So I hope this gives us encouragement, mga kapatid, no? Napakagandang mga talata. I hope these verses give us comfort. Now, para po sa ating discussion, why is it comforting to know that we are united with Christ? Yung titingin ka lang kay Jesus, Lord, thank you. Kaisa ka ni Kristo. Nakipag-isa ka kay Kristo. Yung kabanalan ni Jesus nasa sayo. Yung kasalanan mo nilipat kay Jesus, pinarusaan sa katawan ni Jesus. So why is it comforting to know that we are united with Christ? All the blessings of heaven overflows through Jesus Christ. Papunta sa'yo, tinatanggap mo, rumaragasa ang pagpapala ng Panginoong Diyos. Dumadaan yung lahat kay Kristo sa ating big brother. So why is it comforting that we are united with Christ? Sagutin po natin yan, talakayin natin yan sa ating mga discussion group. At para naman po sa ating panalangin, Father, thank you for giving us your Son, Jesus, so that we can be united with Him in His perfect life, death, and resurrection. Through our union with Christ, we have already shared in His perfect obedience, died to our sins, and have been resurrected spiritually
experiencing a newness of life in Christ. Thank you for the comfort that in Jesus Christ there is now no condemnation. I am forgiven. I am no longer burdened by guilt and sin. Thank you. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Kung kayo po ay may natutunan dito sa ating devotion, ipaalam nyo lang po sa comment section right below this video. At huwag po natin kalimutan ibahagi itong devotion natin na ito sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.